Kulikam sa Taytay Rizal ang pagsabog ng LPG sa isang tindahan. Inoobserbahan sa ospital ang tatlong magkakaanak na nalapnos dahil sa insidente. Balita hatid ni Nico Wahe. Tila may kinukumpuni ang dalawang lalaking nasa tindahan umaga noong March 28 sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Ilang saglit pa, may umusok, saka sumabog at nagliyab ang tindahan. Dali-daling lumabas ang mga nasa loob. Agad ding rumisponde ang mga residente. Dumating din agad ang mga bombero. Tatlong magkakaanak ang nasa loob ng tindahan na mangyari ang pagsabog. Kabilang ang 54 anyos na babae, anak na lalaki at isa pang lalaki na 21 taong gulang. Kwento ng isa sa kaanak ng mga biktima, LPG na kabibili at ikinakabit ang sumabog. Yung maliit na tangke o yung tangke po ng gas na maliit, tas isasalpak nila yung burner. Hindi po nila alam kung may leak kasi talagang malakas yung yung lumabas na mga gas. May mga katabi pong na nagluluto din na mga buhay na yung apoy. Tas nung sumirit, kabibili lang po talaga kaya sobrang lakas ng pagsabog kasi sobrang dami ng laman. May lapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tatlo. Patuloy silang inoobserbahan sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Hanggat hindi pa daw po nawawala yung pamamaga nila, hindi pa rin daw sila sure kung kailangan nila malagpasan yung stage na yun para maging masabing okay na sila. Kasi namamaga pa rin daw talaga yung mga organs nila. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP Taytay ang insidente. Paalala nila na dapat maging maingat sa pagkabit ng tangke ng LPG. Siguraduhin po natin nakapatayin muna po lahat para masiguro po natin yung kaligtasan po natin. Pag nagkakabit po tayo, nagbabaklas po tayo ng ating mga LPG tank, siguraduhin nga po natin, katulad ng sinabi ko kanina, na walang magiging source po ng ignition. Sakali naman daw na sumabog na at nagliyab, may mga pwedeng gamitin para mapabilis ang pag-apula. Pwede po natin gumamit ng soft drinks. Kasi po yung pressurized, then carbonated po siya. Pag inalog nyo po yun, makakapatay din po siya ng apoy. Nang sumabog ang LPG sa tindahan at nagliyab, may nakaresponde agad na taga-BFP na nakatira sa lugar. Tubig na may halong dishwashing liquid daw ang ginamit nito. Ang purpose po na ibinablanket niya po, so tinatanggal niya po yung oxygen doon. Then since ayun po ay delikado po talaga, so mas maigi po na yun ang best way. Sa ngayon, humihingi ng tulong ang pamilya ng biktima para sa gastos sa ospital. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi po ang isa sa mga motorcycle rider na binaril ng nakaaway na SUV driver sa Antipolo, Rizal. Ayon sa Antipolo Police, mahaharap ang SUV driver sa reklamong murder, multiple frustrated murder, pati sa paglabag sa Omnibus Election Code. Hindi raw ito maituturing na self-defense dahil ilang beses nagpaputok ng baril ang lalaki. Wala rin daw hawak na armas ang rider na nakaalitan ng lalaki. Rehistrado naman nila ang baril ng lalaki pero wala yung exemption sa gun ban ng COMELEC. Patuloy ang investigasyon kaugnay sa gitgitan umano sa kalsada na naging ugat ng tensyon. Pinadalhan na rin ng show cause order ng LTO ang naaresto ng SUV driver at iba pang sangkot na rider. Arestado sa Rodriguez, Rizal ang isang lalaking akusado sa pamamaril sa kanyang kaibigan noong 2021. Ang kanyang panig sa balitang hatid ni EJ Gomez. Mag-aalas 10 kagabi, nagkasa ng operasyon ang Rodriguez Police para madakip ang lalaking isa sa mga most wanted ng Calabarzon. 10 po sir, ito na po yung location natin. Nang makumpirma ang kinaroroonan ng target, Pagpasok na, go na tayo, go, 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 go. nagtakbuhan na ang mga operatiba. Ang target, nakikipag-inuman sa kubo sa barangay San Isidro nang siya ay maaresto. Tinangkapang tumakbo ng target, pero tuluyan na siyang na-corner ng mga pulis. Kamay! Talikod! Arestado ang 58 anyos na si alias Anselmo, isang construction worker. Ngayon kayo may karapatang manahimik. Ano lang yung sasabihin pwede gamitin pabor o laban sa'yo. Ayon sa pulisya, ang akusado ang itinuturong pumatay sa isang lalaki noong November 2021 dahil umano sa away sa komisyon sa lupa. Ang biktima nito, ang napatay nito ay membro ng Police Capitol. Binaril ito na nakatalikod itong
itong biktima. Ang motive nito ay sa lupa, yung bintahan ng lupa. Mga binibintang lupa kung saan yung commission kung nagkakadayaan doon sa commission. June 2022, nang ilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusadong nagtaguraw matapos ang pamamaril. Ang sabi pa nga niya ay nakarating siya ng Pangasinan at kailan lang siya talaga bumalik dito sa Montalban. Residente talaga siya rito. Base sa investigasyon, magkaibigan ang akusado at biktima. Itinanggi niyang siya ang bumaril sa kanyang kaibigan. Wala po akong kinalaman sa pangyayari. Binibintang sa akin. Basta nalaman ko lang na nabaril siya, ganun. Hindi po ako nagtago. Nabigla lang po lang talaga ako. Ngayon ko lang nalalaman. Inosente po. Wala po. Sa custodial facility ng Rodriguez Police nakakulong ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Rollback po ang sumalubong ngayong buwan sa mga gumagamit ng LPG sa pagluluto. Para sa Solane, may bawas po yan na 27 centavos ang kada kilo. 25 centavos naman ang tapya sa kada kilo ng LPG ng Petron. Ito na po ang ikalawang buwan ng rollback sa LPG. Sa mga suki naman ng LRT1, maghanda na po ng dagdag na pamasahe dahil epektibo na bukas ang fare hike. Mula sa kasalukuyang 15 pesos, magiging 20 pesos na po ang minimum na pamasahe kung single journey ticket ang gamit. Mula naman sa dating 45 pesos, magiging 55 pesos na ang pamasahe kung end-to-end o yung biyahe mula Fernando Po Jr. Station hanggang Dr. Santos Station o pabalik. Bahagyang mas mura kung stored value card ang inyong ginagamit. Halimbawa, 52 pesos yan kung end-to-end. Maraming transport group ang tutol sa taas pasahe sa LRT1 pero sabi ng DOTR at ng Malacanang, matagal na itong ipinagpaliban at makakaapekto na sa operasyon ng tren kung hindi pa ipatutupad. Samantala may bagong pinuno ang MRT3. Nakasala ngayon sa balitang hali ang bagong talaga pero nagbabalik na MRT3 General Manager na si Michael Capati. Magandang umaga at welcome po sa balitang hali. Hi, good morning po. Opo, ano po yung unahin yung tututukan ngayong balik MRT3 na po kayo? May bilin po ba si Secretary Vince Dizon? Actually, ang tututukan natin ngayon is, of course, yung maintenance ng ating facilities sa MRT3 and making sure na nagko-comply tayo, no? At masiguro natin na ang ating mananakay ay protektado. Mm-hmm. Yun Magkakaroon... ang binibili na ng secretary natin for now. Opo. At magkakaroon po ba o kailan po magkakaroon ng dagdag pasahe? Wala kami schedule or discussion as far as I know na magkakaroon ng adjustment sa pay sa MRT3. Mhm. Sa inyo pong assessment, kumusta po yung pagpapatupad ng extended operating hours ng train? Meron na po ba kayong observations tungkol dito? Actually, ang maganda sa atin, we extended 1 hour to cater to our especially mga BPO employees natin. And ang maganda doon, nakapag-service tayo ng additional na 25,000 additional pasahero. And at the same time, nakapagdagdag din tayo ng isang train during peak hours. Mhm. So very positive ang epekto sa atin ng dagdag natin at extension ng train na schedules na. Mhm. Dahil nabanggit nyo nga po, positibo yung kinalabasan nito, madadagdagan pa po kaya ng oras, operasyon ng MRT3? Yun ang pag-iisipan natin kasi pa naman, 1 week pa lang naman itong ating extension. We'll look at it kung depende, kung kailangan pa ba o maayos na yung ating extension and additional train time. Mhm. Hindi raw po katanggap-tanggap para kay Secretary Dizon yung mabagal na pagkukumpuni sa mga nagkakaaberyang escalator sa Taft Station noong March 8. May bagong SOP na po ba kapag may mga ganitong aberya? Actually, meron naman tayong standard SOP na pinatutupad. Yun nga lang, kailangan very consistent tayo. Na alam din naman ng ating maintenance provider na may specific turnaround time na dapat pag may nangyaring ganyan, aayusin ka agad. Mhm. Yun ang siguro kailangan natin tutukan and make sure na nagko-comply ang lahat for the maintenance natin. Yung kaagad, doon po siguro nagkakaroon ng difference. Pero dapat ipinapaalam din sa lahat ng concerned kapag may ganitong aberya.
Actually, yun ang pinag-usapan namin when I assumed office. Yun din ang pinag-usapan namin ng mga empleyado na siguraduhin natin na magkukomply tayo and at the same time, nakatutok tayo sa mga maintenance ng ating MRT3. Opo. Mag-Holy Week na po, meron na ho ba kayong train schedule? Karaniwan kasi walang biyahe kapag ka Holy Week. Ay, oo. Meron tayong tinatawag na annual Holy Week maintenance schedule na magsisimula ng Thursday, ng Holy Thursday hanggang Easter Sunday. Yun po ay oportunidad ng ating maintenance provider sa kanang MRT na para sa ating check-in, mag-maintenance tayo ng mga tren, ng facilities natin. Wala pong biyahe yun. Mula Thursday hanggang Sunday. Magre-resume po tayo Monday na. Okay, sige po, malinaw. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Okay. Salamat din po. Si MRT3 General Manager Michael Kapati. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isa na namang aso ang pinana. Ngayon naman po sa Lingayen, Pangasinan. Chris, kamusta naman yung lagay ng aso? Connie, sa ngayon may gana namang kumain ng aso pero hindi pa natatanggal ang pana sa katawan nito. Kailangan pa raw kasi ng dagdag na pagsusuri sa asong si Brown para malaman kung may tinamaang organ. Posible raw kasing magdulot ito ng internal bleeding. Kwento ng amo ni Brown, laking gulat na lang niya nang madiskubre ang sinapit ng alaga noong Sabado. Wala daw silang hinala kung sino ang nasa likod ng krimen. Nag-iimbestiga na ang pulisya na sinabing malinaw na kaso ito ng animal cruelty. Sugutan naman ng dalawang construction worker matapos sa pagtatagain sa Solsona, Ilocos Norte. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga ang mga biktima sa ilalim ng puno nang bigla silang atakihin ng sospek na isang magsasaka. Nakatakbo pa raw palayo ang isang biktima pero nahabol siya ng sospek. Patuloy na nagpapagaling ang dalawang lalaki sa ospital. Naresto naman ang sospek at nasabat ang bolong ginamit daw sa pananaga. Ayon sa mga otoridad, dating alitan ang tinitingnang motibo sa krimen. Naharap sa kaukulang reklamo ang sospek na walang pahayag. Mga kapuso, kahit wala pong bagyo o low pressure area, nakaranas ng masamang panahon ang ilang panig ng bansa. Ilang bahay ang nalubog sa baha sa Glan, Sarangani, kasunod ng malakas na ulan. Kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente. Nagmistula ring ilog ang ilang kalsada sa Dumaguete City. Pahirapan ang paglusong ng mga residente at mga motorista dahil sa ragasa ng tubig. Ilang landslide din ang napaulat sa probinsya. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Magpapatuloy yan ngayong Martes. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang iba't ibang panig ng bansa kasama ang Metro Manila. Sa kabila ng tsansa ng ulan, posible muling makaranas ng mainit at maalinsangang panahon ang ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, pwedeng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa Iba, Zambales at sa Verac, Catanduanes, habang 42 degrees Celsius sa Butuan, Agusan del Norte. Nananatili namang nasa extreme caution level ang heat index dito sa Metro Manila. Posibleng umabot po yan sa 37 degrees Celsius sa Pasay at Quezon City.